Isang mayamang CEO ang napadaan sa dalawang batang lalaki na nagbebenta ng minamahal nilang laruan upang matulungan ang kanilang may sakit na ina, na hindi niya alam ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Bago natin simulan ang madamdaming kwentong ito, mag-iwan ng komento at ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Enjoy! Humahampas ang malamig na hangin ng taglagas sa Central Park. Pinapaikot ang tuyong mga dahon sa tabi ng isang lumang upuan kung saan tahimik na nakaupo ang kambal na sina Mario at Alberto Romero. Magkahawig sila mula ulo hanggang paa, pati ang mga nunal sa kanilang mga ilong ay pareho. Magkayakap silang dalawa para sa init sa malamig na umagang iyon. Sa pagitan nila ay may maliit na pulang kotse-kotsekang laruan, medyo kupas na sa gilid, ngunit nagniningning pa rin sa sikat ng araw. "May bibili rin nito," mahina at may pag-asang sabi ni Mario habang iniikot ang laruan sa kanyang mga palad. "Ito ang pinakamagandang kotse." Dahan-dahang tumango si Alberto, kinakabahan habang pinagmamasdan ang mga dumadaang tao. Kumakalam ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya ito ininda. Hindi pa sila kumakain mula pa noong maliit na almusal kahapon, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang kanilang ina may sakit at maputla sa bahay, nangangailangan ng gamot na hindi nila kayang bilhin. "Doon tayo sumubok," mungkahi ni Alberto. Itinuro ang mas mataong bahagi ng daan kung saan nagmamadaling naglalakad ang mga profesional. Lumapit sila sa karamihan, pinipilit takpan ang takot sa pamamagitan ng tahimik na tapang na lampas sa kanilang murang edad. Ang kanilang mga maliwanag na matang asul ay puno ng pag-asang tahimik habang sinusundan ng bawat dumadaan. "Excuse me sir," tawag ni Mario sa isang lalaking naka-Amerikana. "Gusto niyo po bang bilhin ang kotse namin? Napakaganda po nito." Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki na parang hindi sila nakita. Mulit-muli, ito ang nangyayari. Mga taong dumadaan, ang ilan ay lumilingon na may habag, ang iba ay nagpapanggap na walang nakita. "Kailangan nating mas pagbutihin pa," mahina at nanginginig ang boses ni Alberto. "Kailangan na ni Mama ang gamot ngayon." Sa kabilang bahagi ng parke, may bumaba mula sa isang kotseng itim na makintab. Inaayos ni Jimmy Santos ang manggas ng kanyang designer suit habang pinaalalahanan ng kanyang driver ang mga appointment niya sa hapon. 42 na siya at siya ang utak sa likod ng Santos Industries, isang higante sa global tech, kilala sa makabago nitong mga ideya at sa kanyang walang kapag-urang business mindset. "Maglalakad muna ako sa parke," sabi niya sa driver. "Sunduin mo ako sa east side sa loob ng 15 minuto." Mabilis ang lakad ni Jimmy. Abala ang isipan sa kita, graphs at strategy meetings. Halos wala siyang napapansin sa paligid hanggang sa isang maliit at taus-pusong tinig ang pumunit sa kanyang atensyon. "Sir, bibili po ba kayo ng kotse namin?" Tumigil si Jimmy, may kung anong matindi at kagyat sa tinig na iyon. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang batang lalaki, magkamukhang magkamukha, nakatingala sa kanya na may kaba sa mukha. Isa sa kanila ang inabot ang maliit na pulang kotse, parang iniaalay ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. "Ibinibenta po namin ito," sabi ng bata. "Mabilis po ito, bukas po ang mga pintuan." Napatitig si Jimmy, may biglang bumigat sa kanyang dibdib. Ang mukha ng mga bata puno ng katapatan at ang paraan ng paghawak nila sa laruan may tinamaan sa loob niya. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. "Magkano?" tanong niya, halos di niya namalayang nagsalita siya. Nagtinginan ang dalawang bata. "Kung magkano po ang kaya niyong ibigay?" sagot ng batang may hawak ng kotse. "Kailangan lang po talaga namin ng pera. May sakit po si Mama." Inusisa ni Jimmy ang laruan. Halatang inalagaan ito. Malinis pa rin sa kabila ng mga kupas na gilid. May mga bakas ng maliit na daliri. Agad-agad, kinuha niya ang kanyang pitaka at inabot ang ilang malalaking pera.
Heto, sabi niya, inabot ang pera. Nanlaki ang mga mata ng mga bata sa halaga. Higit pa ito sa inaasahan nila. Maingat na inabot ni Mario ang laruan sa palad ni Jimmy. Sandaling nag-alinlangan bago binitiwan. Salamat po, sir. Nanginginig ang tinig ni Alberto sa pasasalamat. Malaking tulong po ito para kay Mama. Inilagay ni Jimmy ang kotse sa kanyang bulsa habang pinapanood ang dalawang bata na yakap-yakap ang pera at nagtatakbo palayo. Dapat ay bumalik na siya sa kanyang araw, sa mga pulong at numero. Ngunit nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ang papalayong mga bata. Lumapit ang driver at tinawag niya ito. "Sundan mo sila," mahina niyang sabi. Siya man ay nagulat sa sarili. Gusto kong malaman kung saan sila nakatira. Dahan-dahang sumunod ang kotseng itim sa mga bata habang naglalakad sila sa mga lumang kalye patungo sa isang gusaling halos gumuhuna sa bahagi ng lungsod na tila kinalimutan na. Nakatingin si Jimmy sa laruan sa kanyang palad na tila mas mabigat kaysa dati. Ilang taon na rin mula nang may gumulo sa kanyang kontroladong mundo. Ilang taon na rin mula nang huli siyang naghangad ng bagay na lampas sa negosyo at tubo. Hindi naniniwala si Jimmy Santos sa tadhana o tsamba. Pero habang pinagmamasdan niya ang kambal mula sa loob ng kotse, may boses sa loob niya ang nagsasabing mahalaga ang sandaling ito. Na ito ang simula ng isang bagay na makabuluhan. Napakalayo ng itsura ng kanyang mamahaling kotse sa harap ng sirang apartment building kung saan pumasok ang mga bata. Hawak pa rin ang laruan na natili siyang tahimik. "Hintayin mo ako," sabi niya sa driver at bumaba bago pa niya mapigilan ang sarili. Sa loob, amoy ang kahalumigmigan at pagkakalimutan. Umakyat siya sa makipot na hagdan, 4 na palapag, sinusundan ang mahinang boses ng mga bata. Huminto siya sa harap ng pintuang may luma at natuklap na pintura. Kumatok siya ng matatag, bumukas ang pinto at sumilip ang isa sa kambal. May halong takot at pagtataka sa mga mata. Siya yung lalaki sa parke, tawag niya sa kapatid. Bumukas pa ang pinto, lumitaw ang magkapatid na magkatabi, may halong pag-aalinlangan ang mga mukha. Sa loob ng maliit na silid, nakita ni Jimmy ang isang babae, maputla at nakahiga sa kutsyon. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ni Jimmy, ang boses na dati matatag, ngayoy banayad. Matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan, umurong ang mga bata upang siya'y papasukin. Maliit man ang apartment at halatang tinamaan ng kahirapan at panahon, kapansin-pansin ang kalinisan nito. Ngunit ang pinakaumagaw ng pansin ni Jimmy ay ang kawalan ng anumang bagay na hindi esensyal. Walang sobra, walang luho, tanging ang mga kailangan lamang upang mabuhay. "Nagpapahinga po si Mama," bulong ng isa sa kambal. Hula ni Jimmy, si Alberto yon bagamat hindi siya sigurado. Sa manipis na kutsyon, nakahiga si Esmeralda Romero, walang malay, ang hininga ay mababaw at hindi pantay. Bagamat payat na dahil sa sakit, taglay pa rin ng kanyang mukha ang pagkakahawig sa kanyang mga anak. Malalambot na tampok na ngayoy tinabunan ng pagod at sakit. "Gaano na siya katagal na ganito?" mahinang tanong ni Jimmy. "Ilang linggo na po," sagot ni Mario, mabigat ang tinig sa pag-aalala. Nakalugmok ang kanyang maliliit na balikat, dala-dala ang bigat ng responsibilidad na hindi akma sa kanyang edad. Palala po siya ng palala. Lumuhod si Jimmy sa tabi ng kutsyon at marahang hinawakan ng braso ni Esmeralda. Mainit ang balat nito, may lagnat. "Kailangan niyang maipagamot sa ospital," mariin niyang sabi. "Wala po kaming pera," halos hindi marinig ni Alberto. "Kaya po namin ibinebenta yung kotse." Tiningnan ni Jimmy ang laruan sa bulsa ng kanyang jacket. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bata, mga mukhang pagod at puno ng pag-aalala. Napakabata para sa ganitong bigat ng mundo. May kumislot sa kaibuturan niya, isang damdaming matagal nang nakatago. "Ako ang bahala,"
buong paniniwala niyang sinabi. Nagkatinginan ng kambal, puno ng pag-aalinlangan. Paano po namin kayo mababayaran? Tanong ni Mario. Mahigpit pa ring hawak ang perang kinita na para bang ito na lang ang naguugnay sa kanila sa realidad. Lumambot ang matitigas na tampok ni Jimmy. Bayad na kayo, sagot niya. Ibinenta niyo sa akin ang kotse niyo, di ba? Ngayon ako naman. Wala nang idinagdag pa, marahan niyang binuhat si Esmeralda. Mahina itong umungol, hindi na maintindihan ang sinasabi. Sobrang nanghihina para makaintindi. Agad na sumunod ang kambal habang buhat ni Jimmy ang kanilang ina pababa sa makitid na hagdan at papunta sa kanyang kotse. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Alberto, hindi binibitawan ang kamay ng ina. Sa mga taong makakatulong sa kanya, sagot ni Jimmy habang may tinatawagan sa telepono. Habang umaalis ang sasakyan mula sa gusaling halos gumuho, hindi maiwasan ni Jimmy ang magtanong sa sarili kung bakit nga ba siya nasangkot. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay kontrolado, nakabalot sa routine na walang puwang para sa emosyon. Inipon niya ang tagumpay, isa-isang hakbang, at itinaas ang mga pader para maprotektahan ang sarili laban sa sakit ng nakaraan. Pero may kakaiba sa kambal na ito, ang kanilang tahimik na katapangan at desperadong pagmamahal na parang sumira sa mga pader na iyon. Pagtingin niya sa rearview mirror, nakita niya ang mga batang iyon at doon niya naunawaan. Ang dati malayo at istriktong buhay niya ay ngayon malalim nang nakaugnay sa kanila. Pagdating sa ospital, automatikong bumukas ang pintuan ng emergency room at pumasok si Jimmy na buhat si Esmeralda. Nasa likod ang kambal, malalaki ang mga matang puno ng pag-aalala. Ang kanyang presensya, may kumpiyansa, may autoridad, ay tumagos sa karaniwang proseso at agad na tinutukan ng mga doktor si Esmeralda habang maingat namang inakay ng mga nurse ang kambal sa mga upuan sa gilid. Matinding dehydration, malamang ay kidney failure, bulong ng isang doktor habang tinitingnan ang mga vital signs ni Esmeralda. Gaano na po katagal ito? Tanong niya. Ilang linggo raw, sagot ni Jimmy, matay hindi maalis sa mabilis na galaw ng mga staff. Maliligtas po ba siya? Tanong niya. Nanatiling walang emosyon ang mukha ng doktor. Kailangan niya ng agarang gamutan. Kayo po ba ang kamag-anak? Sandaling tumigil si Jimmy bago sumagot, oo, may kumpiyansang pati siya'y nagulat. Kinumpirma ng mga pagsusuri, advanced kidney disease na nangangailangan ng madaliang dialysis. Hindi nag-alinlangan si Jimmy. Pinirmahan niya ang lahat ng dokumento, inalok ang kanyang insurance at inaprubahan ang lahat ng gamutan. Parang kilala niya ang babaeng ito buong buhay niya. Lumipas ang ilang oras at ngayon nakaupo si Jimmy sa pagitan ng kambal sa isang tahimik na hallway ng ospital. Nakasandal sa kanya ang dalawa, halatang pagod ngunit pilit pa ring nilalabanan ang antok. Hindi nila iniwan ang ina hanggat hindi sila pinakiusapang lumabas dahil sa isang procedure. Mamamatay po ba si Mama? Mahinang tanong ni Alberto, nanginginig sa takot. Tiningnan ni Jimmy ang bata at nakita niya ang matinding pag-aalala, mga matang masyado nang nakakita ng hirap. Hindi, sagot niya ng mahinahon. Nasa mabubuting kamay na siya ngayon. Pero paano po pagkatapos? Tanong ni Mario, kapantay ng pag-aalala. Hindi po kami pwedeng manatili sa ospital habang nagpapagaling si Mama. Nagbabadya sa katahimikan ang tanong. Abala si Jimmy sa pagsalba kay Esmeralda at hindi niya napag-isipan ang susunod. Ngunit ang ideya na ibalik ang kambal sa malamig at walang laman na apartment ay tila hindi niya maatim. Sa akin muna kayo titira, nasabi niya bago pa niya mamalayang nagdesisyon hanggang sa gumaling si Mama. Nagkatinginan ng kambal, may halong gulat at pagtataka. Malaki siguro ang bahay mo, sabi ni Alberto, pilit iniisip kung ano ang hitsura nito. Malaki nga, pagamin ni Jimmy, at unang beses sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng pagkailang sa sariling yaman. May sapat na lugar para sa inyo. Maya-maya,
Nang ma-stabilize na si Esmeralda at nakatulog na ng mahimbing, dumating ang isang nurse dala ang mga dokumento at tanong kung sino ang mag-aalaga sa mga bata. Walang alinlangan si Jimmy sa pagsagot, matatag ang boses, malinaw ang paninindigan, walang lugar para sa pagdududa. Habang papalabas na sila, pinanood ni Jimmy ang kambal na marahang hinahalikan sa noo ang ina. Ang kanilang lambing at lakas sa gitna ng hirap ay gumising ng damdaming matagal na niyang inakalang wala na. Tahimik ang biyahe patungong estate ni Jimmy. Magkakalapit ang kambal sa likod ng sasakyan, nagbubulungan paminsan-minsan habang ang tanawin ay unti-unting lumipat mula sa abalang lungsod patungo sa katahimikan ng suburb at kalaunan ay sa isang pribadong daan na may punong nakaayos sa gilid. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng marangyang mansyon ni Jimmy, namangha ang kambal. Sa kabila ng pagod na puno ng pagtataka at pagkamangha ang kanilang mga mata sa laki ng bahay na bahagyang lumiliwanag sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hardin. "Ikaw lang po ba ang nakatira dito?" tanong ni Mario habang bumababa sa kotse, ang mga matay puno ng pagtataka. Tumango si Jimmy ng tahimik at sa unang pagkakataon nakita niya ang laki ng kanyang tahanan mula sa pananaw ng mga bata. Kahanga-hanga ito, oo, ngunit malamig, walang buhay at walang koneksyon. "Hindi ngayong gabi," mahinang sagot ni Jimmy habang inaakay sila papasok sa mataas na pintuan. "Ngayong gabi, kasama ko na kayo." Kinabukasan, sumilay ang ginintuang sikat ng araw sa matataas na bintana habang maingat na gumagala sina Mario at Alberto sa loob ng mansyon, hindi pa rin makapaniwala kung totoo nga ba ang kanilang nakikita. Napakalaki ng bahay, ang sukat nito ay nakakabigla. Kumikislap ang mga chandelier sa kisame, mamahaling mga pinta ang nakapaskil sa mga dingding at tila walang katapusang mga pasilyo ang humahantong sa mga silid na hindi pa nila nadidiskubre. "Sa tingin mo may swimming pool?" mahinang tanong ni Alberto may halong tuwa. "Sigurado ako 3, sagot ni Mario habang hinahaplos ang marmol na hagdanan. Mas malaki pa ang kanilang guest bedroom kaysa buong apartment nila at ang mga kama parang ulap sa lambot. Bagamat inaalala pa rin nila ang ina, muli silang pinanumbalik ng hiwaga at tuwa ng pagkabata habang inaalam ang bagong mundong ito. Mula sa pinto ng kanyang silid-aklatan, pinanood sila ni Jimmy habang may hawak na tasa ng kape. Ilang tawag na ang kanyang ginawa. Nagpaayos ng tuloy-tuloy na gamutan ni Esmeralda, ipinagpaliban ang mga pulong at inutusan ang tagapagluto niyang si Ginang Sanchez na bumili ng mga gamit ng bata. Hindi pa rin niya maipaliwanag sa sarili kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. "Tumawag ang ospital," sabi niya nang sumilip ang kambal. "Mas maayos na ang lagay ni Mama. Tumutugon na siya sa gamutan." Nagningning ang magkaparehong mukha ng kambal sa luwag ng loob. "Makikita na po ba namin siya ngayon?" tanong ni Alberto na may pag-asa. "Mamayang hapon," sagot ni Jimmy. "May kinain na ba kayo?" Umiling ang mga bata. Dinala sila ni Jimmy sa kusina kung saan kasalukuyang inilalapag ni Ginang Sanchez ang almusal sa mesa. Napataas ang kilay ng matandang tagapagluto sa di inaasahang mga bisita pero wala siyang sinabi habang inihahain ang pagkain. "Kumain kayo," utos ni Jimmy habang sinusulyapan ng kanyang cellphone puno ng mga hindi nasagot na tawag. Hindi na kailangan ng kambal ng pangalawang paalala. Agad silang sumabak sa pagkain, parang tagal nilang pinigilang kumain. Makalipas ang ilang sandali habang abala si Jimmy sa trabaho, narinig niya ang isang kaguluhan sa pasilyo. "Hindi pwedeng pumasok diyan," maring sabi ni Ginang Sanchez, mahinahon pero matatag ang boses. Binuksan ni Jimmy ang pinto at nakita si Mario na pilit sumisilip sa isang silid sa dulo ng pasilyo, isang kwartong matagal nang nakasara at hindi pinapapasukan ni Numan. "Laging nakasara yang pinto," paliwanag ni Ginang Sanchez, lumingon kay Jimmy. "Sinabihan ko na sila."
Ayos lang, sabi ni Jimmy, ngunit may paninikip sa tinig. Humarap siya sa kambal. Bukas sa inyo ang buong bahay, pero yang silid na yan hindi pwede. Naiintindihan? Tumango ang dalawa, halatang nagulat sa biglang pagbabago ng kanyang tono. Kinahapunan, dinala sila ng driver ni Jimmy sa ospital. Gising si Esmeralda, ngunit nananatiling mahina. Puno ng luha ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga anak. Mga anak ko, na bulong niya, marahang niyakap ang dalawa sa abot ng kanyang lakas. Natakot ako. Pinapatira kami ni Mr. Santos sa bahay niya, Mama. Masiglang balita ni Alberto. Ang laki-laki. Napatingin si Esmeralda kay Jimmy na nakatayo malapit sa pinto. Mahinang sabi niya, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala nang kailangang pasasalamat, sagot ni Jimmy, matatag ngunit may lambing. Dumating ang doktor upang magbigay ng update gamit ang simpleng wika para sa mga bata. Hindi gumagana ng maayos ang kidneys ng mama niyo, paliwanag niya. Nililinis namin ang kanyang dugo habang nagpapagaling ang kanyang katawan. Magiging ayos po ba siya? Tanong ni Mario, mahigpit pa ring hawak ang kamay ng ina. Sa gamutan at panahon, oo, tugon ng doktor. Pero hindi ito biglaan. Sa biyahe pa uwi, tahimik ang kambal, abalang iniisip ang lahat ng narinig. Maya-maya, bumasag si Alberto ng katahimikan. Bakit mo po kami tinutulungan? Tumingin si Jimmy sa bintana, pinapanood ang dumaraang tanawin. Isa rin ito sa mga tanong na patuloy niyang tinatanong sa sarili. Sa loob ng maraming taon, itinayo niya ang isang buhay na sinadyang ilayo ang sarili sa iba para iwasan ang sakit ng pagkawala. Minsan, sagot niya sa wakas, kailangan lang talaga ng tao ng tulong. Ngunit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Gabi na nang tumayo si Jimmy sa harap ng nakalok na silid sa dulo ng pasilyo. Hawak niya ang susi, hindi gumagalaw. Sa loob nito ay mga piraso ng nakaraan na pilit niyang ikinulong, mga litrato, laruan, alaala na hindi niya muling tinapasan ng tingin. Pinisil niya ang susi sa kamuling binitawan. Hindi pa ngayon, siguro hindi kailanman. Sa kanyang likuran, ang bahay na dati malamig na monumento ng tagumpay ay tila nagbago na. Ngayon, puno na ito ng ingay, sigla at buhay. Nakakapanatag, ngunit nakakayanig din. Lumipas ang 1 linggo, tahimik, ngunit may dalang pagbabago. Mas maaga siyang gumigising, mas maingat ang kanyang pandinig sa tunog ng tawanan, yabag at bulungan sa mga pasilyo. Ang dating tahimik na bahay, ngayoy puno ng enerhiya, agad namang nakibagay ang kanyang mga tauhan. Pinalitan ni Ginang Sanchez ang dating mga alak at mamahaling tsaa ng seryal at merienda. Maging ang hardinero na dating tahimik sa kanyang gawain, ngayoy may 2 maliit na anino na laging nagtatanong tungkol sa bawat halaman at puno. Mr. Santos, sumilip si Mario sa opisina ni Jimmy habang nagtatype ito. Pwede po ba kaming bumisita kay Mama ngayon? Tiningnan ni Jimmy ang kanyang relo pagkatapos ng tanghalian. Kumusta po yung kwarto namin? Tanong niya sabik. Ang galing po, ngiti ni Mario. Nakakita si Alberto ng chess sa loob ng aparador. Marunong po ba kayo? Tumigil sa pagtatype si Jimmy. Dati, tahimik niyang sagot. Pwede niyo po ba kaming turuan minsan? Tanong ni Mario. Puno ng pag-asa ang mukha. Hindi nagawang tumanggi ni Jimmy sa ganong ekspresyon. Siguro, sagot niya, sabay balik sa trabaho. Nanatiling nakatayo si Mario sa may pinto sandali bago tahimik na lumakad palayo. Iniwang si Jimmy na hindi inaasahang natablan ng simpleng tanong. Sa ospital malinaw ang paggaling ni Esmeralda. May kulay na ulit ang kanyang mga pisngi at nakaupo na siya ngayon habang yakap-yakap ang kanyang mga anak na sabik na yumakap sa kanya. Sabi ng mga doktor, maganda raw ang tugon ko sa gamutan, sabi niya kay Jimmy habang masayang nililibot ng kambal ang maliit na kwarto. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Wag na, mahinang putol ni Jimmy. Ang mahalaga, gumaling ka.
Habang nagkukwentuhan ng kambal sa isang masayahing nurse, tahimik na pinagmasdan ni Esmeralda si Jimmy. "Wala kang anak, di ba?" tanong niya ng marahan. Napansin ni Esmeralda ang biglang pagigting ng tindig ni Jimmy. "Wala na," sagot niya, at pagkatapos ng isang sandali idinugtong, "Hindi na." Bahagyang lumaki ang mata ni Esmeralda, naramdaman ang mas malalim na sakit sa likod ng kanyang mga salita. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tinawag na siya ni Alberto at naglaho ang sandaling iyon. Kinagabihan, nabasag ang katahimikan sa mansyon sa tunog ng nabasag na salamin. Mabilis na nagtungo sina Jimmy at Ginang Sanchez sa sala, kung saan nakita nilang nakatigil si Mario, nakatitig sa sirang antique vase sa sahig. "Pasensya na po," nauutal na sabi ni Mario, habang sumisidhi ang takot sa kanyang tinig. "Hindi ko po sinadyang basagin, tinitingnan ko lang po." Tiningnan ni Jimmy ang mga pira-pirasong basag, isa itong bihirang vase na nabili niya sa isang prestihiyosong auction noon. Ngayon, basag-basag na ito. "Nasaktan ka ba?" tanong niya, kalmado ang boses. Umiling si Mario, halatang naghahanda sa masamang parusa. "Mabuti," sagot ni Jimmy. "Ginang Sanchez, pakiayos naman ito." Lumakad siya pabalik sa hapagkainan, iniwang tulala si Mario. "Hindi ka galit?" tanong ng bata, nag-aalangan habang sumusunod sa kanya. Tumigil si Jimmy. "Bagay lang yan," sagot niya. "Napapalitan ng mga bagay." Gabing iyon, hindi makatulog si Jimmy. Naglakad siya sa katahimikan ng bahay. Pagdaan niya sa kwarto ng kambal, narinig niya ang mahinang pag-iyak. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay marahang binuksan ang pinto. Nakaupo si Alberto sa kama, umiiyak. Mahimbing na natutulog si Mario sa tabi niya. "Bakit ka umiiyak?" mahina ang tanong ni Jimmy. "Namimiss ko si Mama," bulong ni Alberto. "Paano kung hindi na siya gumaling?" Umupo si Jimmy sa gilid ng kama, malumanay ang tinig. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila. Lumalakas na siya. Tumingala si Alberto, bakas sa muka ang takot. "Patay na po si Papa nang 5 pa lang kami," sabi niya. "Sabi ni Mama, minsan hindi na bumabalik ang tao." Mas tumimo ang simpleng katotohanan iyon kaysa inaasahan ni Jimmy. Hindi niya namalayang inabot ang balikat ni Alberto at marahang tinapik ito. "Babalik si Mama," sabi niya ng may katiyakan. "Subukan mong matulog, ha?" Pagkalabas niya ng silid, may naramdaman siyang pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Parang may maliit na bitak sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang damdamin. Isang bitak na nagpapapasok ng lungkot at ng isang bagay na mas malambot, mas hindi pa niya matukoy. 2 linggo mula nang dumating ang kambal, tila ganap nang nagbago ang mansyon. Nagkalat ang mga aklat pang-eskwela sa hapagkainan, nagpasimuno si Jimmy ng pansamantalang homeschooling. May maliliit ng jacket na nakasabit sa tabi ng mga mamahaling coat sa foyer. Ang dating tahimik na bahay ay napuno na ng halakhak, yabag at usapan. At ngayon dumating na ang araw na pinakahinihintay nila. Uuwi na si Esmeralda upang ituloy ang gamutan mula sa bahay. Kinuha siya ng driver ni Jimmy mula sa ospital habang sabik na naghihintay ang kambal sa may pintuan. "Mama!" sabay nilang sigaw, sabay takbo habang papalapit ang sasakyan. Bumaba si Esmeralda, marahan, mahina pa rin, pero muling may ningning sa kanyang mukha. Binukan niya ang mga braso at agad siyang niyakap ng kambal sa isang emosyonal na pagyakap. Mula sa pintuan, tahimik na pinanood ni Jimmy, may kung anong damdaming umusbong sa kanyang kalooban. Tumingala si Esmeralda at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti siya, taos-puso, mainit. May kumislot sa dibdib ni Jimmy. Maligayang pagdating, simpleng bati niya habang papalapit ang mga ito. "Ang dami nito," sabi ni Esmeralda, namamangha sa laki ng bahay. "Hindi namin kayang makabigat." "Hindi kayo pabigat," putol ulit ni Jimmy, mariin ang tono. "Sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga at tuloy-tuloy na gamutan. Dito ka makakakuha noon." Dumating si Ginang Sanchez upang samahan si Esmeralda sa silid. Agad namang nag-alok
ang kambal na sila ang maglibot sa kanya, sabik na ipakita ang bawat sulok ng tahanan. Kinagabihan, unang beses silang apat na sabay-sabay sa hapagkainan. Puno ng kwento ang kambal tungkol sa hardin, sa hindi inaasahang chess lessons ni Jimmy at sa pagtataka nila sa mga bituin gamit ang teleskopyo ni Jimmy. "Nagtuturo ka na pala ng chess?" Nakangiting tanong ni Esmeralda. Bahagyang tumango si Jimmy parang naiilang. "Sila ang nagtanong," sagot niya. "Ang galing niya, Mama," sabat ni Alberto. At sabi niya, mabilis daw kaming matuto kasi may good, spatial reasoning, dagdag ni Jimmy. Lalong lumapad ang ngiti ni Esmeralda. Mabilis talaga silang matuto. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. "Pero kailangan na nating pag-usapan ang susunod," sabi ng doktor. "Kailangan ko ng pangmatagalang gamutan. Kailangan ko ring humanap ng trabahong sasabay doon." "Isa-isa lang," sagot ni Jimmy, kalmado at matatag. "Nakaschedule na ang mga appointment mo. Ang iba, saka na natin ayusin." Pagkalipas ng hapunan, habang natutulog na ang kambal, naabutan ni Jimmy si Esmeralda sa library. Nakatingin ito sa isang istante ng mga litrato, mga larawan ng mga magulang ni Jimmy at tagumpay sa negosyo, mga piling alaala. Ngunit ang mga puwang sa pagitan ng mga larawan ay nagsasalita rin, mga puwang na parang may nawawala. "Salamat," mahinang sabi ni Esmeralda, nananatiling nakatitig sa istante ng mga litrato. "Hindi lang dahil tinulungan mo kami sa ospital, kundi dahil binigyan mo ng lugar ang mga anak ko kung saan sila ligtas. Bihira silang makaramdam ng ganyan." Tahimik na nakatayo si Jimmy sa may pintuan. "Napakabubuting mga bata nila," sagot niya. Binanggit nila ang isang silid na nakasara. Maingat na sabi ni Esmeralda, tumingin sa kanya. "Akala nila puno raw iyon ng kayamanan." Bahagyang nanigas ang katawan ni Jimmy. "Storage lang yon," sagot niya, bagamat mabilis at halatang hindi totoo. Lumingon si Esmeralda sa kanya, kalmado at mahinahon ng tingin. "Naiintindihan ko kung bakit kailangang may pribadong parte ng sarili," sagot niya. "Lahat naman tayo may mga bahaging gusto nating manatiling nakasara." Walang paghusga sa kanyang boses, tanging tahimik na pagkaunawa. Tumama ito kay Jimmy ng mas malalim kaysa inaasahan. Sa loob ng maraming taon, tinatrato ng mga tao ang kanyang nakaraan na parang basag na salamin. Ngunit ang simpleng pagtanggap ni Esmeralda ay parang mahinang haplos sa matagal ng sugat. "Jimmy," biglang sabi niya, mababa ang boses, "tawagin mo akong Jimmy." Tumango si Esmeralda. "Sige, Jimmy." Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila, mabigat sa mga salitang hindi pa kayang bitawan. "Kailangan ko nang magpahinga," sabi ni Esmeralda pagkatapos ng ilang sandali. "Gabi na, Jimmy." "Gabi rin." Pagkaalis ni Esmeralda, nagbuhos si Jimmy ng inumin at naupo sa upuan, iniisip kung paano ang mga estrangherong ito ay bigla na lamang naging bahagi ng kanyang buhay at kung paanong mabilis nitong binago ang kanyang mundo. Ang pinaka-nakakabahala sa lahat, kung gaano na niya sila minamahal at kung gaano siya natatakot na mawala sila. Mabilis na ipinasok niya ang kamay sa bulsa at inilabas ang pulang kotse laruan. Tinitigan niya ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Hinahaplos ang mga gasgas nitong pintura. Nakakamangha kung paano ang isang maliit na bagay ay nakabiyak sa matigas at matibay na mundong itinayo niya. Nakaupo siya sa opisina, nakatambak ang mga quarterly reports ngunit hindi nabubuksan. Sa likod ng makakapal na bintana, naririnig niya ang halakhakan ng kambal habang naglalaro ng soccer sa damuhan. Ang tunog na dati ay imposible sa bahay na ito, ngayon ay pumupuno sa dating katahimikan. 3 linggo na ang lumipas mula nang makauwi si Esmeralda. Unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. At ang sitwasyong dati pansamantala ay tila wala ng malinaw na hangganan. Hindi alam ni Jimmy kung paano niya ito mararamdaman. Tumunog ang kanyang cellphone, mensahe mula sa kanyang executive assistant.
Board meeting, bukas ng alas 9 ng umaga, kumpirmado ang attendance. Tinitigan niya ito at sumagot, confirmed. Pagkatapos, isinantabi ang telepono, wala ng pag-aalinlangan. Bumukas ang pinto ng opisina, sumilip si Alberto. Mr. Jimmy, sabi ni Mama, handa na raw ang hapunan. Tuwing nakakakilos si Esmeralda, siya mismo ang nagluluto. Ito raw ang kanyang paraan ng pagtulong, kahit na paulit-ulit itong tinututulan ni Jimmy. Sa paglipas ng mga linggo, ang kanyang simpleng mga luto ay naging isang uri ng ritual, isang dahilan upang sabay-sabay silang magsalo sa hapag. Susunod ako, sagot ni Jimmy. Pumasok si Alberto, nag-aalangan. Pwede po ba akong magtanong? Tumango si Jimmy, iniimbitahan siya sa loob. Bakit po palagi ninyong dala yung maliit na kotse? Tanong ng bata. Tinuturo ang bulsa ni Jimmy. Yung ibinenta namin sa inyo? Automatikong hinawakan ni Jimmy ang hugis ng laruan sa kanyang bulsa. Hindi ko rin alam, tapat niyang sagot. Lumapit si Alberto. Pag-aari po yun ni Papa. Binigay niya sa amin bago siya namatay. Mabilis ang kirot ng guilt kay Jimmy. Hindi ko alam, dapat ibalik ko sa inyo. Umiling si Alberto. Hindi po, ibinenta na po namin yon, sabi ni Mama, kapag may kasunduan, panindigan. Tahimik. Tumingin si Alberto sa kanya, may kakaibang lalim sa mga mata. May anak po ba kayo? Yun po ba ang dahilan kung bakit laging sarado yung kwarto? Parang suntok sa dibdib ang tanong. Sa mundo ng negosyo, walang may lakas ng loob na pag-usapan ang nakaraan ni Jimmy, lalo na't ganito kadirekta. Ngunit si Alberto walang alam sa mga di sinasabi, at ang kanyang katapatan ay matalim. Meron, mabagal na sagot ni Jimmy, isang anak na lalaki. Ano pong nangyari? Maaari sanang umiwas si Jimmy, maaari sanang magtago sa mga pader na dati matibay, pero ngayon ibang landas ang pinili niya. Naaksidente sa kotse, kasama ang asawa ko, hindi sila nakaligtas. Tahimik si Alberto. Pagkatapos ng ilang sandali, may sinabi siyang tila higit pa sa kanyang edad. Yun po pala ang dahilan kung bakit nyo kami tinulungan, kasi naaalala nyo siya sa amin. Tumingin si Jimmy sa malayo, hindi alam ang isasagot. Siguro, sabi niya, sabi ni Mama, may dahilan kung bakit nagkakatagpo ang mga tao, dagdag pa ni Alberto. Baka dumating kami sa buhay nyo para tulungan din kayo. Bago pa makasagot si Jimmy, dumating si Mario sa may pintuan. Halika na, spaghetti ang ulam! Ngumiti si Alberto at sumunod sa kapatid. Pagdating sa pinto, lumingon siya at nagsabi, sumama na rin kayo, Mr. Jimmy. Mas masaya pag sabay-sabay tayo. Gabing iyon, muling nabuhay ang hapagkainan sa halakhakan. Masiglang ikinuwento ng kambal ang naging soccer match nila. Ang mga mukha nila'y maliwanag sa sigla. Pinakinggan sila ni Esmeralda, nakangitit puno ng pagmamalaki. Tahimik lang si Jimmy, pinagmamasdan silang lahat. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya, kapayapaan. Tahimik na pinanood ni Jimmy mula sa kanyang upuan ang eksena sa harap niya. Ang dating formal na dining room, ginagamit noon para sa mahahalagang business dinner at seryosong pulong. Ngayon ay puno ng init, kwentuhan at tunay na koneksyon. Halos hindi na niya ito makilala. Sabi ng kambal, may board meeting ka raw bukas. Banggit ni Esmeralda habang abala ang kambal sa pagliligpit ng mesa, kahit na nandun si Ginang Sanchez at kaya namang gawin ang lahat. Oo, sagot ni Jimmy. Makakauwi rin ako bago maggabi, tumango si Esmeralda. Ayos lang kami, mabuti ring bumalik ka sa nakagawiang buhay mo. Ngunit habang pinagmamasdan ni Jimmy ang paligid ng mesa, ang halakhakan, ang sabayang pagkain, ang pagiging buo, may nagbago sa loob niya. Hindi ito pakiramdam ng pansamantalang pag-iwas sa kanyang normal na buhay. Parang ito ang tunay na kahulugan ng normal. At ang pagkakatanto na iyon ay nagpagulo sa kanya. Kinabukasan parang walang katapusan ang board meeting.
Palagi siyang sumusulyap sa kanyang relo, lumilipad ang isipan pabalik sa mansyon at sa mga taong naghihintay doon. Nang tanungin siya ng CFO tungkol sa quarterly forecast, kailangan pa niyang pakiusapan ito na ulitin ang tanong. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. "Maayos ka lang ba, Jimmy?" Tanong ng COO sa pagitan ng pahinga, may halong pag-aalala. "Ayos lang ako," matipid niyang sagot. "Tapusin na natin ito." Pagka-uwi niya, lubog na ang araw at may kakaibang katahimikan sa bahay. Sinundan niya ang mahihinang boses papunta sa kwarto ng kambal at nakita si Esmeralda na nakaupo sa tabi ng kama ni Zack, bakas sa mukha ang pag-aalala. "Anong nangyari?" Mabilis niyang tanong, napansin ang mapulang pisngi ng bata. "Nagkakalagnat siya," paliwanag ni Esmeralda. "Bigla na lang lumala ngayong hapon." Mahinang tumingin si Zack sa kanya. "Hi, Mr. Jimmy." Nasa kabilang kama si Alberto, nakaupo at nakamasid sa kapatid. 2 beses siyang nagsuka, seryosong balita niya. Lumapit si Jimmy, tahimik, tiningnan ang mababaw na paghinga ni Zack at ang malabo nitong mga mata. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at tinawagan ang personal niyang doktor. Darating siya sa loob ng 20 minuto. Anunsyo niya pagkatapos ng tawag. Nagulat si Esmeralda. "Mag-house call? Hindi na kailangan yon." "Kailangan," mariin sagot ni Jimmy. "Hindi natin alam kung may kinalaman ito sa kalagayan mo o kung nakakahawa. Mas mabuti ng sigurado." Dumating ang doktor gaya ng ipinangako. Ayon sa pagsusuri, karaniwang virus lang ito, walang seryosong panganib. Kailangan lang ng pahinga, tubig at oras. Pero kahit na siguro na iyon, hindi pa rin mapakali si Jimmy. Paulit-ulit siyang bumalik sa kwarto ng bata buong gabi. Sa isa sa mga pagbisita niya, nadatnan niyang tulog si Esmeralda sa upuan. Nakapatong pa rin ang kamay sa noo ni Zack. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Dahan-dahang tinakpan ni Jimmy ng kumot ang balikat niya at tumayo sa tabi, tahimik na pinagmamasdan silang mag-ina. May marahang sakit sa dibdib niya, isang pakiramdam na hindi niya matukoy. Pagdating ng umaga, bumaba na ang lagnat ni Zack. Kinansela ni Jimmy ang lahat ng appointment at nagtrabaho na lang mula sa bahay habang binabantayan ng bata. Sa hapon, nakaupo na si Zack, umiinom ng ginger ale habang pinapatawa ni Alberto gamit ang kwento niyang sobrang OA. "Hindi mo naman kailangang manatili," sabi ni Esmeralda kay Jimmy nang makita ito sa silid-aklatan. "Kaya naming alagaan ang sarili namin. Gusto ko lang makasigurado na okay siya," sagot ni Jimmy habang nakatingin sa laptop. Tahimik siyang pinagmasdan ni Esmeralda. "Mahahal mo na sila," sabi niya, hindi tanong kundi pahayag. Sandaling nag-alinlangan si Jimmy. "Ako? Oo. Mr. Jimmy na ang tawag nila sa'yo, hindi na Mr. Santos," dagdag pa ni Esmeralda. "Ibig sabihin, nagtitiwala na sila, nasanay na sila sa'yo. At ikaw, nag-aalala ka na baka masyado silang masanay?" Tanong ni Jimmy, malinaw ang subtext. Napabuntong hininga si Esmeralda at naupo sa tapat niya. "Hindi kami pwedeng manatili rito habang buhay, Jimmy. Darating ang panahong kaya ko nang bumalik sa trabaho, humanap ng sariling tirahan. Kailangan kong ibigay sa kanila ang stabilidad, isang bagay na hindi umaasa sa kabutihang loob ng iba." Tumigil siya. Sabi ng doktor, mas maganda raw ang tugon ko sa gamutan kaysa inaasahan. Baka mabawasan na ang session sa loob ng 1 buwan. Kaya nagsimula na akong maghanap ng mga apartment na kaya naming bayaran. Parang lumamig ang dibdib ni Jimmy. "Wala namang kailangang madaliin," mahina niyang sagot. "Meron," malumanay na tugon ni Esmeralda. "Habang tumatagal, mas magiging mahirap para sa ating lahat ang pag-alis." Wala siyang maisagot. Sa negosyo, hindi siya nagdadalawang isip. Pero ito ay hindi negosyo. Ito ay buhay. Emosyonal, magulo at hindi planado. Mga bagay na matagal na niyang iniiwasan. "Ang dami mo nang ginawa para sa amin," sabi ni Esmeralda habang papalabas. "Hindi kami pwedeng umasa sa iyo habang buhay." Sa pintuan tumigil siya. "Paano kung sabihin kong manatili ka?"
Biglang tanong ni Jimmy. Nagulat si Esmeralda, kita sa kanyang mukha ang halo ng pagtataka, pag-iingat at lambing. Bakit mo gusto? Mahina niyang tanong. Wala siyang masagot. Wala pa siyang salitang pwedeng gamitin para sa nararamdaman niya. Gabing iyon, muling humarap si Jimmy sa nakasaradong silid. Bahagyang nanginginig ang susi sa kanyang kamay. 5 taon na ang lumipas simula nang huling mabuksan ang pinto na iyon. Nasa loob nito ang kwarto ni Carlos, ang kanyang anak, isang perpektong sandaling nakapreserba sa oras at isinara ang pintuan simula pa noong araw ng aksidente. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Jimmy ang tanong ni Esmeralda, parang bulong na hindi mawala. Paano kung sabihin kong manatili ka? Isang tanong na lumabas nang hindi niya sinasadya, nagsiwalat ng higit pa kaysa sa kaya niyang aminin. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang susi sa lumang kandado. Isang mahinang klik ang umalingaw-ngaw sa pasilyo, payapang tunog ngunit parang kulog sa katahimikan ng bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nahagip ng liwanag mula sa hallway ang alikabok sa ere. Sumasayaw ang maliliit na particle. Parang mga alaala na muling bumabalik. Walang nagbago. Naroon pa rin ang asul na dingding na may decals ng solar system. Buo pa rin ang estante ng mga lumang libro ng pakikipagsapalaran. Sa kama, gusot pa rin ang comforter na may disenyo ng spaceship. Hindi na bago, iniwang eksaktong tulad ng huli itong gamitin ni Carlos. Sinunod ni Ginang Sanchez ang utos ni Jimmy, huwag gagalawin. Sa mesita sa tabi ng kama, may isang larawang naka-frame. Si Carlos, si Jimmy at si Sarah nakangiti sa isang beach sa huling bakasyon nilang magkasama. Pumasok si Jimmy at dinampot ang isa sa maliliit na kotse laruan sa estante, kapareho ng ipinagbenta sa kanya ni Mario at Alberto. Mahilig din si Carlos sa mga kotse laruan. Mr. Jimmy, mabilis siyang lumingon. Nakatayo si Alberto sa may pinto, malaki ang mga mata, halatang hindi sigurado kung pwede siyang pumasok. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Jimmy, paus ang boses. Pasensya na po, bulong ni Alberto. Narinig ko lang na bumukas yung pinto, naging curious lang po ako. Tumingin-tingin si Alberto sa silid, unti-unting nauunawaan. Kwarto ito ng anak niyo, mahinang sabi niya. Tumango si Jimmy, hindi makapagsalita. Ano po ang pangalan niya? Carlos, mahina niyang sagot. Kaedad po namin? Dapat nga, sagot ni Jimmy. 5 taon siya noong hindi niya naituloy. Dahan-dahang lumapit si Alberto, tumigil sa harap ng larawan sa mesa. Masaya kayo riyan. Masaya nga kami, sagot ni Jimmy. Tahimik na pinagmasdan ni Alberto ang larawan, tapos ay ngumiti ng kaunti. Sabi po ni Mama, binabantayan kami ni Papa mula sa langit. Baka si Carlos din, binabantayan kayo. Ang simpleng paniniwalang yon ay tila bumiyak sa matagal nang nakakulong na damdamin sa dibdib ni Jimmy. Naupo siya ng mabigat sa gilid ng kama, binaha ng alaala at pighati. Namimiss ko siya, bulong niya, araw-araw. Namimiss din po namin si Papa, sagot ni Alberto, sabay upo sa tabi niya. Sabi ni Mama, okay lang daw malungkot paminsan-minsan, pero mas mahalaga raw na payagan mo rin ang sarili mong muling sumaya. Mula sa hallway, may mahinang huni ng paghinga. Si Mario namumutla pa rin ngunit nandoon at sa likod niya si Esmeralda, mahinahong nakamasid sa eksena. Boys, bigyan muna natin siya ng oras, mahinang sabi niya. Okay lang, sabi ni Jimmy, pati siya ay nagulat sa sarili. Pwede silang manatili. Pumasok si Mario na may paggalang, tumingin sa paligid. Ang astig ng ilaw mo, sabi niya, tinuturo ang rocket-shaped nightlight. Takot si Carlos sa dilim, sagot ni Jimmy. Regalo namin yan sa kanya nung 5 kaarawan niya. Nanatili sa pinto si Esmeralda habang ipinapakita ni Jimmy sa kambal ang mga paboritong libro ni Carlos, ang mga laruan at ang mga kwento sa likod ng bawat isa. Bawat alaala ay lumabas na parang tubig mula sa dam na matagal nang nakakulong. Hindi nawala ang sakit pero nangibabaw ang ginhawang dulot ng pagbabahagi.
Kinagabihan, pagkatapos makatulog ang kambal, nadatnan ni Esmeralda si Jimmy, nakaupo pa rin sa loob ng silid. "Pasensya na kung pumasok sila," sabi niya. "Curious talaga ang mga yan." "Huwag kang mag-sorry," sagot ni Jimmy buo ang tinig. "Panahon na." Sumandal si Esmeralda sa may dingding. "Ang ganda ng kwarto. Sigurado akong napakabait na bata si Carlos." "Napakabait," sagot ni Jimmy. Tumingin siya sa kanya, matay mabigat sa alaala. "Yung aksidente, kasalanan ko. Ako ang nagmamaneho. May truck na tumawid sa pula. Ako lang ang nabuhay. Sila hindi." Lumapit si Esmeralda na upo sa tabi niya. "At pinaparusahan mo ang sarili mo mula noon," sabi niya ng mahinahon. Tumama ng tahimik ang katotohanan iyon. "Ang guilt ng isang survivor ay mabigat," dagdag pa niya, "pero ang mabuhay sa sakit ay hindi pagbibigay galang sa alaala nila. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat niyan habang buhay." Tumingin si Jimmy sa mga mata niya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng pag-unawa. Hindi bilang CEO, hindi bilang mayamang lalaki, kundi bilang isang taong sugatan at unti-unting naghihilom. "Hindi ko alam kung paano titigil," aminado niya. Hinawakan ni Esmeralda ang kamay niya. "Baka nagsimula ka na." Dumating ang tagsibol, kasama nito ang pagbabago. Ang buong estate ay muling nabuhay. Ang mga dating tahimik na hardin ngayon naging palaruan ni Mario at Alberto. Unti-unting bumalik ang lakas ni Esmeralda. Ang dating maputlang mukha ngayon ay may sigla at liwanag. Pero ang pinakakakaibang pagbabago ay nangyari kay Jimmy. Isa-isa nalusaw ang mga pader na itinayo niya para sa sarili. Napansin ni Esmeralda kung paanong lumambot ang kanyang balikat tuwing papasok ang mga bata, kung paano siya natatawa ng totoo sa mga kwento nila. Ang dating malamig na katahimikan ng bahay ay napalitan ng buhay, ng tunog, ng pagmamahal. Isang Sabado ng umaga, pumasok si Jimmy sa kusina at sa gulat ng lahat, biglang naghayag. "Walang trabaho ngayon. Ano, gusto niyo bang pumunta sa Natural History Museum?" "Ha? Totoo ba yan?" Halos mabitawan ni Mario ang kutsara sa gulat. "Kaka-open lang ng dinosaur exhibit," sabi ni Jimmy. Tila ba ang ganitong biglaang family outing ay karaniwan sa kanyang buhay. Maliban na lang kung may iba kayong gustong puntahan. "Perfect ang dinosaurs," sagot ni Alberto, halos hindi mapakali sa tuwa. Tahimik na pinanood ni Esmeralda ang palitan nila ng mga salita, puno ng pagkamangha. "Sigurado ka ba, Jimmy? Karaniwan kang nagtatrabaho tuwing Sabado." Nagkatinginan sila at sa tingin pa lang ay nagkaintindihan na sila. "Pwede namang hintayin ng trabaho," sagot ni Jimmy payapa. At pareho nilang alam kung gaano kabigat ang ibig sabihin yon, lalo para sa isang lalaking itinayo ang buong mundo niya sa paligid ng trabaho. Ang biyahe sa museo ay naging isang sandaling pagbabago. Ito ang unang beses nilang lumabas na hindi dahil sa ospital, isang simpleng lakad, kasama-kasama bilang isang grupo. Napatingin ang ilang tao, lalo na ang mga staff ng museo, na nakilala si Jimmy Santos, ang kilalang pribadong CEO, ngayon ay namamasyal kasama ang isang babae at dalawang magkaparehong bata. Pero si Jimmy, na dati lubhang maingat sa impresyon at itsura, ay tila hindi na nagmamalasakit. "Tingnan niyo, Mr. Jimmy!" sigaw ni Mario, tinuturo ang dambuhalang skeleton ng T-Rex. "Mas malaki pa to kaysa sa nasa library mo." Ngumiti si Jimmy, nadala ng sigla ng mga bata. Natagpuan niyang masaya siyang sumasagot sa sunod-sunod na tanong. Parang sariwa pa sa kanya ang kaalaman galing sa mga kwentong binabasa niya noon kay Carlos tuwing gabi. Nang hawakan ni Alberto ang kanyang kamay para hilahin siya sa susunod na exhibit, hindi siya napatras o nag-alinlangan. Ang pagdikit na iyon ay naramdaman niyang natural. Pamilyar, isang tahimik na pagtanggap sa bagay na minsan niyang inakalang nawala na sa kanya. Mula sa malapit na bangko, pinanood ni Esmeralda ang tatlo. May bagyong damdaming gumugulo sa kanyang dibdib.
hindi na lamang si Jimmy ang tumutulong, siya na ay naging higit pa. Isang taong tunay na nagmamalasakit, isang taong piniling maghilom at muling maging bahagi ng isang bagay na totoo, at ang pinakanakakagulo sa kanya, hindi ang pasasalamat, kundi kung gaano na rin niya kamahal ang taong ito. Gusto niyo ng ice cream? Tanong ni Jimmy paglabas nila ng museo. Napansin ang isang vendor sa kabila ng kalsada. Hindi na kinailangan ng kambal ng pangalawang tanong. Tumakbo agad sila, nagsisigawan ng kani-kanilang paboritong flavor. Habang dahan-dahan namang naglalakad sina Esmeralda at Jimmy, mahina niyang sinabi, "Salamat, malaki ang ibig sabihin ng araw na to. Matagal ko nang hindi nakita silang ganito kasaya." "Nag-enjoy din ako," sagot ni Jimmy, lumingon sa kanya. "Mas higit pa sa inaasahan ko." "Ang galing mo sa kanila," sabi ni Esmeralda. "Pasensyoso ka. Bihira sa kalalakihan ng ganyan." Pinanood ni Jimmy ang kambal sa ice cream stand, abala sa pagpili ng toppings. "Pinapadali nila," sagot niya, "yung gagaling nilang bata. Hindi lang bahay ang ibinigay mo sa kanila," dagdag ni Esmeralda malumanay. "Ibinigay mo sa kanila ang katatagan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas, isang lalaking mapagkakatiwalaan." Lumingon si Jimmy, seryoso ang tingin. "Tungkol dun sa sinabi mo nung isang linggo, yung plano mong humanap ng sarili niyong bahay." "Jimmy," mahinang sagot ni Esmeralda, pinutol siya. "Hindi kami pwedeng manatili sa mundo mo habang buhay. Sobra-sobra na ang naibigay mo." "Paano kung gusto ko kayong manatili?" tanong ni Jimmy. Nabitin sa hangin ang mga salita, tahimik ngunit puno ng kahulugan na pareho pa nilang hindi kayang lubusang tuklasin. Bago pa makasagot si Esmeralda, bumalik na ang kambal. "Mr. Jimmy, pwede po ba sa park tayo sa susunod na weekend?" Sigaw ni Alberto, kislap ang mata. "Siguro," sagot ni Jimmy, lumingon kay Esmeralda na may bahagyang ngiti. "Tingnan natin." Kinagabihan, habang masiglang ikinukwento ng kambal kay Ginang Sanchez ang lahat ng nakita nila sa museo, nakita ni Jimmy si Esmeralda sa loob ng kwarto ni Carlos, nakatingin sa modelong eroplano na nakasabit sa kisame. "Akala ko dati mas mabuting umalis agad," sabi ni Esmeralda nang hindi lumilingon. "Putulin na lang, para sa iyo, para sa amin, bago masyadong tumibay ang koneksyon." Humarap siya kay Jimmy, "Pero ngayon, hindi ko na alam kung kaya ko pa yon." Pumasok si Jimmy sa loob. Ang silid na dati puro alaala at sakit, ngayon ay may bagong laman, pag-asa. "Kung ganon, huwag ka nang umalis," sabi niya. Matatag ang boses. Kinabukasan, sumilay ang araw sa kusina habang abala si Esmeralda sa paghahanda ng agahan. Muli na niyang naibalik ang lakas, malusog, masigla. Kumalat ang amoy ng bagong luto na pancake at kape, isang katahimikang domestiko na dati ay imposibleng isipin sa bahay ni Jimmy. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong ni Jimmy, pumasok na nakapambahay, hindi nakasuit. Ngumiti si Esmeralda. "Pwede mong ihanda ang mesa, baka bumaba na ang kambal kahit anong oras." Tahimik silang nagtrabaho, isang katahimikan na bunga ng pagkakasanayan. Nang magdikit ang kamay nila habang sabay na inabot ang mga plato, wala nang biglang atras. Natural na lang, isang tahimik na pag-amin kung gaano na sila nakalayo mula sa dating layo. Sabi ni Doktor, "Levine, pwede ko nang bawasan sa isang beses kada linggo ang gamutan," sabi ni Esmeralda habang iniikot ang pancake. "Mas maganda raw ang kondisyon ng kidney ko kaysa sa inaasahan." "Nakakatuwang balita yan," sagot ni Jimmy, natigil sa paglalakad. "Talaga nga," sagot niya, "pero may halong pag-aalinlangan sa tinig. Kaya kailangan ko ng pag-isipan ang trabaho. Hindi na ako pwedeng umasa sa iyo." Bago pa siya makasagot, narinig nila ang mabilis na yabag pababa ng hagdan. "Ma'am, Mr. Jimmy!" sigaw ni Mario, naka-uniforme na pang baseball. "Sabi ni coach ako raw ang magpipitch ngayon." "At ako naman sa first base," dagdag ni Alberto, puno ng tuwa. Habang napupuno ng pagkain ng mga plato, dumaloy ang usapan. Tungkol sa posisyon sa team, mga ensayo,
at excitement sa game day. Ang bahay na dati tahimik at malamig, ngayon ay humihinga na, puno ng buhay, ng ingay, ng galaw ng isang tunay na pamilya. Isang tunay na pamilya. Ang dating tensyon ay tuluyan nang nawala kahit panandalian lamang. Si Jimmy, na dati dumadalo lamang sa mga sports event bilang bahagi ng networking sa negosyo, ngayon ay tunay na interesadong malaman kung paano naglalaro ang kambal sa field. Sa lokal na parke, magkatabi silang nakaupo ni Esmeralda sa malamig na bakal na bleachers, pinapanood ang paghahanda ng mga bata kasama ang kanilang koponan. Ilang magulang ang magalang na tumango kay Jimmy, ngunit walang lumapit. Ang kilala niyang pagkahilig sa pagiging pribado ay tila hadlang pa rin. Ang laki na nila, puna ni Esmeralda. Hindi na nga kasya ang mga damit nila noong Pebrero, sagot ni Jimmy. May banayad ng ngiti. May paraan talaga ang mga bata na lumaki habang hindi ka nakatingin. Lumingon si Esmeralda, pinagmamasdan ang kanyang muka sa gilid. Hindi lang sa pisikal, sabi niya, mas tiwala na sila ngayon, mas kampante, dahil din yon sa'yo. Umiling si Jimmy, malalakas sila sa sarili nila at nandyan ka. Pero ngayon, mahina niyang tugon, nandyan ka na rin, ikaw na ang madalas nilang pag-usapan. Si Mr. Jimmy ang nagturo sa amin gumamit ng teleskopyo. Si Mr. Jimmy ang nagkwento kung paano lumilipad ang eroplano. Si Mr. Jimmy ang nangakong tuturuan kaming manalo sa chess. Sinundan ng mata ni Jimmy si Mario habang umaakyat sa pitcher's mound, seryoso ang batang mukha. Hinding-hindi ko inakalang mangyayari to, bulong niya. Lahat ng ito. Pati ako, sagot ni Esmeralda. Noong araw na iyon, akala ko isa ka lang mayamang lalaki na gustong bawasan ang guilt sa pamamagitan ng pagtulong. Pero ngayon alam kong nagkamali ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tinginan na nagsabi ng higit pa sa kayang bigkasin. Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa mga nanonood na strikeout ni Mario ang batter. Tumayo si Jimmy, palakpak ng mas malakas kaysa sa kahit anong corporate event na napuntahan niya. Kinagabihan, nang makatulog na ang mga bata, magkasama silang umupo ni Esmeralda sa terasa. Malambot ang simoy ng tagsibol, puno ng amoy ng bagong usbong na bulaklak. Sa pagitan nila nakalatag ang ilang real estate listings na lihim na tinitingnan ni Esmeralda. Layo ng mga ito sa mga doktor mo, puna ni Jimmy habang tinitingnan ang listahan. Sila lang ang abot ng budget ko, kalmadong sagot ni Esmeralda. Nag-apply na rin ako sa ilang opisina, yung kaya ang schedule ng gamutan ko. Ibinaba ni Jimmy ang mga papel. May isa pang option. Jimmy, hayaan mo muna akong tapusin, mahinahon niyang sabi. May 7 kwarto ang bahay na to. Mahal ng mga bata ang eskwelahan nila, malapit ang mga doktor mo. Nandito na lahat ng kailangan ninyo. Sandaling tumigil siya. Manatili ka, hindi lang pansamantala, pangmatagalan. Lumingon si Esmeralda sa malayo, nababalot ng liwanag ng buwan ang kanyang mukha. May mga magsasalita, mahinang sabi niya, sasabihin nilang sinamantala ko ang kabaitan mo na ginagamit lang kita. Hayaan mo silang magsalita, matatag na sagot ni Jimmy. Matagal na akong gumagawa ng mga desisyon base sa sinasabi ng iba, tapos na yon. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Tanong ni Esmeralda, halos hindi marinig ang boses. Inabot ni Jimmy ang kanyang kamay. Ang sinasabi ko, tigilan na natin ang pagpapanggap na pansamantala lang ito. Kung anuman to, dapat bigyan ng totoong pagkakataon. Mahinang pinisil niya ang kamay nito. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon, basta huwag ka munang umalis. May kislap sa mata ni Esmeralda sa ilalim ng malamlam na liwanag. Natatakot ako, amin niya. Hindi sa iyo, sa pag-asa, sa posibilidad, sa pagbibigay pag-asa sa mga bata. Natatakot din ako, tugon ni Jimmy, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, mas natatakot akong mawala ito kaysa sa panatilihin ito. At sa katahimikan ng gabi, nanatiling magkahawak ang kanilang mga kamay.
Isang tahimik na pangakong haharapin nila ang hinaharap magkasama. Dumating ang taginit, dala ang liwanag at sigla. Ang malalawak na hardin ay naging paboritong palaruan ni na Mario at Alberto. Gumawa sila ng mga fort, nag-eksplora sa mga sulok ng estate at tumutulong paminsan-minsan sa hardinero. Nagbago rin ang bahay na puno ng mga guhit ng bata sa ref, nakakalat ang maliliit na sapatos sa may pintuan at halakhakan ang pumalit sa dating katahimikan ng malalawak na pasilyo. 3 buwan na ang lumipas mula nang tanungin ni Jimmy si Esmeralda na manatili. Hindi siya sumagot ng oo, pero hindi rin siya umalis. Sa halip, nabuo ang isang rutina na unti-unting naging tunay na pamilya. "Ma'am! Mr. Jimmy! Tingnan niyo to!" Sigaw ni Alberto isang Sabado ng umaga. Dumating sa breakfast room kung saan nagkakape sina Jimmy at Esmeralda. Pareho silang puno ng putik, pero nakangiti. Hawak ang isang maliit na pagong. "Sa tabi ng pond namin siya nakita," dagdag ni Mario sabik. "Pwede ba siyang alagaan?" Tumingin si Jimmy kay Esmeralda na agad tumaas ang kilay. Marunong na silang mag-usap kahit walang salita. Senyales ng lalim ng ugnayan nila. "Kailangan ng espesyal na pag-aalaga ang mga pagong," seryosong sabi ni Jimmy. "Siguro dapat muna nating alamin kung ano ang kailangan niya." "Pwede kaming gumawa ng bahay niya," alok ni Alberto. "Di ba Mr. Jimmy, may mga gamit ka sa garage?" "Meron," sagot ni Jimmy, bahagyang nagulat sa sarili kung paanong natural na niyang isinama ang kambal sa kanyang mundo at gamit. Ngumiti si Esmeralda habang pinapanood sila. "Una, maghugas kayo, tapos sabay-sabay tayong mag-research kung paano aalagaan ang pagong." Tumakbo ang kambal papalayo, nag-iiwan ng mga bakas ng putik. Dati, ang ganyang kalat ay ikinaiinis ni Jimmy. Ngayon, halos hindi na niya ito napapansin. "Alam mo bang ibig sabihin nito, kailangan nating magtayo ng turtle resort ngayong hapon?" Biro ni Esmeralda, halatang natutuwa. Ngumiti si Jimmy, tuyong biro ang sagot. "Kaya kong pamahalaan ang $1 bilyong na negosyo. Sa palagay ko, kaya ko ring magdisenyo ng pangarap na tahanan ng isang pagong." Ang kanilang tawanan ay dumaloy ng madali, isang bagay na naging mas madalas nitong mga huling araw. Lumipas ang araw sa isang tahimik na ritmo. Naghanap sila online ng mga tips kung paano alagaan ang pagong, nagtipon ng mga kagamitan, at magkasamang nagtrabaho sa hardin para buuin ang maliit na bahay ng bagong alaga. Para sa isang taong dati iniaatang sa iba ang lahat ng gawain, si Jimmy ay nakaluhod na ngayon sa lupa, mahinahong ipinapaliwanag sa kambal kung paano masisiguro ang maayos na drainage sa tirahan ng pagong. Lumabas si Ginang Sanchez, dala ang tray ng lemonade. Sandaling tumigil siya, pinagmamasdan ang lalaking kilala niya noon bilang istriktong CEO, ngayoy nakangiti, maruming-marumi, tinutulungan ang 2 batang basa sa putik, walang pakialam sa itsura. Nagkatinginan sila ni Esmeralda, parehong tahimik na kinikilala kung gaano nakalayo ang narating nila. Kinagabihan matapos ihatid ang mga bata sa kama, isang ritual na ngayon ay ginagawa ni Jimmy ng may tahimik na debosyon. Magkasama silang umupo ni Esmeralda sa library, may hawak na baso ng alak. "Maganda ang kinalabasan ng bahay ng pagong," sabi ni Esmeralda, nakayakap sa isang sulok ng sofa. "Baka dapat naging habitat engineer ka na lang." Napatawa si Jimmy, mas kampante ang hitsura kaysa sa kahit kailan noong mga unang araw nila. "Siguradong magugulat ang board kung makita nila akong lumublob sa putikan. Maunawain naman ang kumpanya mo sa pagbabago ng schedule mo," banggit ni Esmeralda. "Isa yan sa benepisyo ng pagiging founder," sagot ni Jimmy. "Pero magaling ang team ko, tumindig sila habang wala ako." Tahimik silang nagkasama, tanging tunog ng lumang orasan at mahinang ugong ng bahay ang naririnig. "Nakatanggap ako ng job offer ngayong araw," sa wakas ay sabi ni Esmeralda. "Direktor role sa isang non-profit. Hindi kalakihan ang sahod, pero isa sa alang-alang nila ang gamutan ko."
Maingat na inilapag ni Jimmy ang baso. Napakagandang balita. Kailan ka magsisimula? Hindi pa ako pumapayag, amin niya pinagmamasdan si Jimmy. Kapag tinanggap ko yun, kailangan ko na ring magdesisyon sa iba pang bagay. Bumigat ang silid sa mga hindi binabanggit. Ibig bang aalis siya? Pansamantala lang ba ang lahat ng ito? Jimmy! Mahinang sabi ni Esmeralda, matagal na tayong parang nakalutang sa gitna. Ang mga bata, tahanan na nila ito. At ikaw, ganun na rin ang tingin nila sa iyo. Pamilya? Tanong ni Jimmy, may bahid ng emosyon sa boses. Tumango si Esmeralda, lalo silang naging malapit sa iyo. At ako? Nag-atubili siya, hinahanap ang tamang salita. Lumapit si Jimmy, hinawakan ang kanyang kamay. At ikaw? Natutunan kong mahalin ang lalaking nasa likod ng mga pader, ang lalaking gumagawa ng tahanan para sa pagong, sumisigaw sa baseball games, at bumubukas ng mga pintong akala ko'y tuluyan ng nakasara. Marahang iginuhit ni Jimmy ang kanyang hinlalaki sa palad niya. Akala ko hindi ko na mararamdaman ito muli, anya. Matapos mawala sina Sara at Carlos, kumbinsido akong mas ligtas na hindi na lang muli magmahal. At ngayon? Tanong ni Esmeralda. Ngayon, sagot ni Jimmy, natatakot ako. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may bagay na akong hindi ko kayang mawala. Lumapit si Esmeralda hanggang magdikit ang kanilang noo. Kung gayon, tanungin mo kami na manatili, bulong niya. Hindi bilang bisita, hindi dahil sa awa, tanungin mo kami ng totoo. Kinabukasan, nakaupo si Jimmy sa kanyang desk. Nakatitig sa isang maliit na kahong balot ng velvet. Sa loob nito, isang antik na singsing na minana pa niya mula sa kanyang lola. Ilang taon na itong nasa safety deposit box. Matapos ang pag-uusap nila kagabi, kinuha niya ito, puno ng mga paano kung... Tanungin mo kami ng totoo, umiikot sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Nakakatuwa at nakakatakot sa parehong oras. Si Jimmy Santos, ang lalaking palaging buo ang desisyon pagdating sa negosyo, ngayon ay tila hindi makagalaw. May mahinang katok. Mr. Jimmy, sumilip si Alberto sa pinto. Sabi ni Ma'am, handa na raw ang lunch. Susunod na ako, sagot ni Jimmy. Mabilis na isinuksok ang kahon sa drawer. Nanatili si Alberto. Ayos ka lang po, parang kabado ka. Pinilit ngumiti ni Jimmy. Iniisip ko lang ang isang mahalagang bagay. Tungkol po ba sa kung mananatili kami? Tanong ni Alberto, diretsahan. Gusto naming manatili habang buhay. Nabigla si Jimmy. Gusto nyo? Tumango si Alberto. Mas madalas ngumiti si Mama rito at mas masaya ka kapag kasama mo kami. Nakikita namin yon. Talino mong bata, mahina't taus-pusong, sabi ni Jimmy. Pagkambal mas mapansin, kibit balikat ni Alberto. Tapos, mas tahimik, mahal ka ni Mama. Alam niyo ba, iba ang ngiti niya kapag nariyan ka. Bago pa makapagsalita si Jimmy, tumakbo na si Alberto palayo, iniwang gulat at ginigising si Jimmy ng katapatan ng bata. Sa tanghalian, tahimik na pinanood ni Jimmy si Esmeralda habang tumatawa sa biro ni Mario. Nang tumingin ito sa kanya, nakita niya ang ngiting binanggit ni Alberto. Isang ngiti na nagpapainit sa kanyang dibdib sa pinakamagandang paraan. Iniisip ko, sabi ni Jimmy habang nagliligpit na sila, na baka gusto niyong pumunta sa lawa mamayang hapon. Ang ganda ng panahon. Nagsigawan sa tuwa ang kambal. Kasama sa estate ang isang pribadong lawa na may dock at boathouse. Paborito na nila ito tuwing tag-init. Makalipas ang ilang oras, habang papalubog ang araw, magkatabi sina Jimmy at Esmeralda sa dock. Pinapanood ang mga bata na masayang nagsasaboy ng tubig sa mababaw na bahagi. Humahampas sa tubig ang kanilang tawanan. Nakausap ko yung non-profit ngayong umaga, sabi ni Esmeralda. Humingi ako ng ilang araw pa bago ako magdesisyon. Tumango si Jimmy, marahang hinahaplos ang kahon ng singsing sa bulsa. Ano ang pumipigil sa iyo? Tanong niya. Alam mo na, sagot ni Esmeralda humarap sa kanya. Pareho ng dahilan kung bakit ka hindi mapakali ngayon. Lumitaw ang lambing sa kanyang mukha. Ano man ang iniisip mo, sabihin mo na. Dahan-dahang huminga si Jimmy.
Nang bilhin ko ang maliit na kotse mula sa mga bata, hindi ko inakalang mangyayari ang lahat ng sumunod. Hollow ako noon. Nabubuhay lang, hindi talaga nabubuhay. Tumingin siya sa kambal na habol-habol ang isa't isa, tapos biglang napuno muli ng tunog ang bahay na to ng buhay. Hindi lang ito kawanggawa, di ba? Tanong ni Esmeralda mahina. Umiling si Jimmy. Inisip kong ganon pero simula pa lang pinaalala sa akin ng kambal kung paano magmahal ng higit sa sarili. Pinaalala nila sa akin si Carlos. Pero pati na rin lahat ng isinara kong damdamin. Maingat siyang hinawakan ni Esmeralda sa kamay. At ngayon hindi ko na maisip ang bahay na ito na wala kayo. Wala ang tawanan mo sa kusina, wala ang mga yabag nila sa pasilyo, wala ang pamilyang nabuo natin. Hinigpitan nila ang hawak sa isa't isa. Lumayo na ang kambal sa baybayin, nagbibigay ng bihirang sandaling sila lang. Akala ko noon, hindi ko karapat-dapat ang kaligayahan, sabi ni Jimmy, na ang pagkaligtas ko at ang pagkamatay ni Sara at Carlos ay isang parusa. At ngayon, tanong muli ni Esmeralda, ngayon iniisip ko, baka gusto rin nila ito para sa akin. Para sa atin? Dahan-dahang inilabas ni Jimmy ang maliit na kahon. Buong araw ko na tong dala, hinahanap ang tamang oras, tamang salita. Namulat ang mga mata ni Esmeralda nang buksan niya ito, isang lumang singsing na may emerald at napaliligiran ng diamante. Hindi ko iniaalok ang pera o seguridad, sabi ni Jimmy, malambing pero matatag ang tinig. Iniaalok ko ang isang buhay, tunay na buhay, kasama ka, kasama sila, isang buhay na nagbibigay galang sa nakaraan pero hindi na ikinukulong nito. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Esmeralda. Esmeralda Romero, mahina niyang sabi, ikaw ba at ang dalawang kahanga-hanga mong anak ay gagawing tahanan ang bahay na ito habang buhay? Papakasalan mo ba ako? Napuno ng luha ang mga mata ni Esmeralda. Ilang segundo ang lumipas, mahaba, tahimik, at tinitigan lang niya si Jimmy, mahirap basahin ang kanyang mukha, hanggang sa dahan-dahan siyang tumango. Oo, mahinang tugon niya. Oo, mananatili kami. Oo, papakasalan kita. Nanginginig ang mga daliri ni Jimmy habang isinusuot ang singsing sa kanyang kamay, saka siya niyakap ng mahigpit. Ang kanilang halik ay nagsimula sa banayad, puno ng pag-aaruga at lalong lumalim, isang pangakong maghilom. At sabay na harapin ang kinabukasan, biglang sumabog ang tawanan at yabag ng paa sa tubig. Dumating ang kambal, basang-basa at nanlaki ang mga mata. Anong nangyayari? Tanong ni Mario. Napansin ang luha sa mata ng ina at ang kakaibang damdamin sa mukha ni Jimmy. Itinaas ni Esmeralda ang kanyang kamay, ipinakita ang makinang nasingsing. Tinawag kami ni Mr. Jimmy upang manatili habang buhay, anya, puno ng init ang tinig. Bilang pamilya, tiningnan ng mga bata ang singsing, pagkatapos ay ang dalawang matatanda. Unti-unti, unawa ang pumalit sa pagtataka. Sandali, ibig sabihin ba, magpapakasal kayo? Maingat na tanong ni Alberto. Tumango si Jimmy, kung ayos lang sa inyo. Nagkatinginan ng kambal, isa sa mga tahimik nilang tagpo ng pag-unawa. Pagkatapos, sabay silang ngumiti. Kaya ba naming tawagin kang Dad ngayon? Tanong ni Mario, buong tapang. Nagulat si Jimmy. Inaasahan niya ang pag-aalinlangan, ang mabagal na pagtanggap. Pero sa halip, buong puso siyang tinanggap ng dalawang batang ito. Ikinararangal ko, sagot ni Jimmy. Paos ang tinig, ngunit kapag handa na kayo. Agad silang tumalon papunta sa mga bisig ni na Jimmy at Esmeralda, yakap ng mahigpit na halos mapasadsad sila sa lawa. Pagsama ng luha at tawa ang pumuno sa hangin, sa gitna ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Isang bagong pamilya ang tunay na nabuo. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng kambal at pinagmamasdan ni Esmeralda ang kanyang singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan, naalala ni Jimmy si Carlos. Sa unang pagkakataon, hindi masakit ang alaala.
Bagkus, may matamis na kirot na puno ng pasasalamat. Alam niyang matutuwa si Carlos para sa kanya, para sa kanilang bagong pamilya. Patuloy pa rin niyang dala-dala ang pulang kotse ng kambal sa kanyang bulsa. Hindi na bilang paalala ng sakit, kundi bilang simbolo ng bagong simula. Makalipas ang 6 na buwan, dumalo si Jimmy Santos na dati kilala bilang matalino ngunit malayong negosyante sa isang charity gala kasama sina Esmeralda at ang kambal. Naging usap-usapan sa Boston ang kanilang engagement. Sa kanilang pagpasok, tinawagan siya ni Danilo Aquino, chairman ng board. Akala namin tuluyan ka nang naging family man, biro ni Danilo habang maingat na ginagabayan ni Jimmy si Esmeralda, ang kamay niya sa likod nito. Danilo, gusto kitang ipakilala sa fiancé ko, si Esmeralda Romero. Maganda si Esmeralda sa kanyang damit na kulay deep blue, ang emerald ring ay kitang-kita. Maayos siyang nag-abot ng kamay. Isang karangalan, Ginoong Aquino. Madalas kayong ikwento ni Jimmy. Magaganda ang sinasabi niya tungkol sa inyo. Sandaling nabigla si Danilo pero agad siyang bumawi. Ang karangalan ay akin. Ibang-iba si Jimmy ngayon. Mas masaya. Ngayon alam ko na kung bakit. Habang gumagalaw sila sa loob ng bulwagan, ipinakilala ni Jimmy si Esmeralda sa mga kasamahan at kakilala. May mga mainit ang pagtanggap at may ilan namang hindi maitago ang kuryosidad, lalo na sa babaeng napaibig ang pinakahinahangaang byudo ng lungsod. Pinag-aaralan nila kung sino ako, mahina't pabirong bulong ni Esmeralda habang nagsasayaw sila. Isang single mom na napaibig ang isang bilyonaryo. Hinila siya ni Jimmy palapit sabay indak sa tugtog ng orkestra. Hayaan mo silang mag-isip, tugon niya. Alam naman natin ang totoo. At ano yun? Tanong ni Esmeralda, nakangiti. Na ako ang sinuwerte, sagot ni Jimmy, may lambing sa tinig. Dahil binigyan ako ng pagkakataong maging masaya muli. Isang bagay na inakala kong hindi na mangyayari. Sa pag-uwi, nakasandal si Esmeralda sa balikat ni Jimmy. Tiyak kong hihingi ng detalye ang kambal. Si Mario, sigurado akong inaasahan ang mga ginto't plato. Tumawa si Jimmy. Hintayin mo lang na marinig nila ang tungkol sa chocolate fountain. Pagdating nila, nadatnan nila si Ginang Sanchez na binabasahan ng libro ang kambal. Ayaw pa raw matulog hanggat hindi nakakauwi sina Mommy at Jimmy. Mom! Dad! Sigaw ni Mario. Natural na ngayon ang salitang dad, parang palagi ng bahagi ng kanilang buhay. Kumusta ang magarbong party? Tuwing tinatawag siyang dad, nararamdaman ni Jimmy ang mainit na bugso ng damdamin. Isang salitang akala niya'y hindi na muling maririnig. Sa totoo lang, mas boring kaysa sa iniisip niyo, sagot ni Jimmy habang tinatanggal ang kurbata. Puro matatandang nag-uusap tungkol sa trabaho. Sumayaw ba kayo? Tanong ni Alberto habang nagbigay ng pwesto sa sofa. Pagod na umupo si Esmeralda, hinubad ang sapatos. Sumayaw kami at alam niyo ba, marunong pala sumayaw ang future dad niyo. Namangha ang kambal. Turuan mo kami, sabik na sabi ni Alberto. Para pag may party rin kami, dagdag ni Mario. Siyempre, sagot ni Jimmy nakangiti. Kahit malayo pa yon. Tahimik na umalis si Ginang Sanchez, may ngiti sa labi habang lumilingon. Isang tagpo ng tunay na tahanan, malayo sa mga gabing tahimik at malamig na dati bumabalot sa bahay na ito. Nakakuha ako ng A sa science project ko, sigaw ni Mario. Napili ako sa school play, habol ni Alberto, ayaw magpahuli. Sabi ni Mrs. Peterson, ang ganda ng ecosystem model ko, dagdag muli ni Mario. Nagkatinginan sina Esmeralda at Jimmy, tingin na puno ng pagmamalaki at ligaya. Ang maliliit na tagumpay na ito, mga proyekto, dula, mga simpleng araw, ang naging puso ng bagong buhay na kanilang binuo. Kinagabihan, nadatnan nilang dalawa ang dating silid ni Carlos. Ngayon ay naging lugar ng alaala at kahulugan, pinagtagpi-tagpi ang nakaraan at kasalukuyan. Minsan ay iminungkahi ni Jimmy na gawing kwarto ito para sa kambal, ngunit marahang tumanggi si Esmeralda.
Bahagi siya ng kwento natin, sabi niya. Hindi natin binubura ang nakaraan, pinapatubo natin ito. Ngayon, papalapit na ang kanilang kasal at mas lalong naliwanagan si Jimmy sa karunungan ng kanyang minamahal. Ang silid ay hindi na altar ng dalamhati, isa na itong tulay, tulad niya. 3 linggo na lang bulong ni Esmeralda habang nakasandal sa kanya. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Jimmy, niyayakap siya. Maliban sa ideyang hayaan ng kambal na magdala ng singsing, birong sagot niya. Lagi ko silang naiisip na naghahabulan sa aisle. Tumawa si Jimmy. Sabi ni Ginang Sanchez, walang dessert ng 1 buwan kung hindi sila mag-behave. Ngayon, yan ang totoong motivation, sagot ni Jimmy. Pinatay ang ilaw sa silid habang umaalis. Pero kahit pa maging circus ang buong seremonya, basta sa huli, ikaw ang asawa ko at tayo ang opisyal na pamilya, ayos na ako. Hinalikan siya ni Esmeralda. Pamilya na tayo, bulong niya. Ang kasal, formalidad na lang. Namumulaklak ang hardin, sinag ng araw, mabangong hangin at mga bisitang nakangiti. Eksaktong 1 taon mula nang mag-propose si Jimmy sa tabi ng lawa. Hindi tradisyonal na kasal ang naganap, kundi isang vow renewal, mas malalim, mas personal. Sa ilalim ng arkong puno ng bulaklak, nandun si Esmeralda sa puting lace na bestida. Kaharap niya si Jimmy, puno ng damdamin ang mga mata. Sa pagitan nila, matatag na nakatayo sina Mario at Alberto. May hawak na mga velvet pillow na may singsing sa ibabaw. Kumikislap ang mukha nila sa tuwa. 1 taon na ang nakalipas, panimula ng tagapagkasal, mula nang maging isang pamilya ang 4 na ito. Ngayon, ipinagdiriwang nila ang kanilang paglalakbay at muling ipinapangako ang pagmamahal na nagdala sa kanila rito. Tumingin si Jimmy kay Esmeralda, hindi pa rin makapaniwala na nariyan siya, kasama niya, mahal niya. Noong una kong makilala ang 2 batang matatag na nagbebenta ng laruan, hindi ko inakalang sila ang magbabalik ng buhay sa akin, anya, buo ang tinig. Kayo, ikaw at ang kambal, ang naghilom sa mga sugat kong akala ko'y habambuhay kong dadalhin. Mahigpit na hinawakan ni Esmeralda ang kanyang mga kamay. Ikaw ang sumagip sa amin, sagot niya, sa lahat ng paraan na pwedeng iligtas ang isang pamilya. Pero higit doon, minahal mo kami ng buo, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. Maingat na iniabot ng kambal ang mga singsing, parang tunay na propesyonal. Habang isinusuot ni Jimmy ang singsing kay Esmeralda, nakita niya ang nakaukit sa loob. Second chances. Ito na ang kabuuan ng pag-ikot mula sa isang maliit na pulang kotse hanggang sa buong bagong buhay. Isang paalala na kahit ang pinakawasak na puso ay muling makakatagpo ng saya sa mga pinakahindi inaasahang pinto ng pag-ibig.